Nagpakilala ang US ng bagong sandatang panghimpapawid na ikinabahala ng militar ng Russia dahil hindi nila ito mapigilan. Hindi ito bagong hypersonic missile, directed energy weapon, o ibang multimilyong dollar na advanced system. Kahit nababahala rin ang mga Ruso sa pinakabagong bersyon ng mga iyon mula sa US. Sa halip, ang sandatang tinutukoy, ang Lucas One-Way Strike Drone, ay isa sa pinakamurang sandatang pambomba sa malawak na arsenal ng US. Matagal nang may sariling ganito ang Russia. Pero ang Lucas ay may tampok na maaring maging mapagpasyang salik sa digmaan sa Ukraine at sa isang malaking sagupaan sa pagitan ng Russia at US o NATO. Kung sasabihin mong nababahala ang mga Ruso rito, maliit pang salitang yon. Kaya, suriin natin ang mas malapitan ng Lucas, ang natatanging tampok na ito, at kung paano nito mababago ang paraan ng pakikidigma gaya ng alam natin. Una, ang ibig sabihin ng Lucas ay Low-Cost Uncrewed Combat Attack System. Gawa ng US defense contractor na SpectreWorks sa Arizona. Ito ang pinakabagong dagdag sa lumalawak na hanay ng advanced na unmanned weapons ng US. Unang ginamit ito sa labanan ng pagsalakay ng US at Israel sa Iran noong Pebrero 28, matapos itong inilantad noong nakaraang Hulyo at unang ipinakita noong Disyembre. Sa unang tingin, medyo nakakalito kung bakit ang Lucas ay nagpapakaba sa Russian military blogosphere. Ang drone ay nadagdag sa lumalaking arsenal ng mga low-end na US unmanned strike aircraft, kabilang ang Raytheon Coyote, Anduril Roadrunner, Switchblade 600. At kung isasama, ang base systems APKWS-2, isang laser-guided rocket conversion kit para sa 70 mm Hydra 70 na hindi guided na mga rocket. Katulad ng mga sistemang ito, gaya ng pangalan, ang Lucas ay dinisenyo bilang murang airborne strike weapon. Inilarawan ito ni Navy Captain Tim Hawkins ng ganito. Humigit kumulang $35,000 bawat plataporma ang Lucas ay murang scalable system na nag-aalok ng makabagong kakayahan sa mas mababang halaga kumpara sa tradisyonal na long-range US systems na may katulad na epekto. Walang nakakagulat doon. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine ang hindi practical na cost-to-kill ratio ng paggamit ng mahal na high-end na missile laban sa mas murang kamikaze drone. Ang isang Tomahawk missile ay tinatayang nagkakahalaga ng $2 milyong. Ang isang Patriot PAC-3 interceptor missile ay nasa $4 milyong. At ang isang AGM-158 Jasmer missile ay $1.2 milyong. At ang isang Switchblade 600 drone ay nasa $100 at $20,000 ang halaga. Kung ikukumpara sa mga iyon, mas abot kaya ang $000 para sa isang Lucas. Mas mabilis din silang gawin kaysa alinman sa mga naunang nabanggit na missile. Kaya mas madali ang pag-iipon at pagdagdag sa inventaryo. Kaya hindi naman talaga bago ang paggamit nito. Sa unang tingin, ang pinakapansin sa Lucas ay ito'y bihirang modernong halimbawa ng US na gumaya ng disenyo ng sandata mula sa malaking kalaban. Ang kalabang yon ay Iran. At ang Lucas ay isang ginayang bersyon ng kilalang Shahid 136 drone ng Iran. Kapansin-pansin yon dahil sa kasaysayan, kadalasan ay baliktad ang nangyayari. Noong dekada 1970 at 70 pa lang, iniulat na ginaya ng Iran ang kanilang Turfan anti-tank guided missile mula sa BGM-71 TOW missile ng US. Ang Almas missile family ay na-develop sa pamamagitan ng reverse engineering ng Israeli Spike MR missiles na nakuha ng Hezbollah sa Lebanon noong digmaan sa Lebanon noong 2006. Pinaniniwala ang nakagawa ang Iran ng 5 o higit pang drone na kayang umiwas sa radar, gaya ng jet-powered Shahid 171 Seamorg, gamit ang reverse engineering sa Lockheed Martin RQ-170 Sentinel drone. Ang drone ay naligaw sa hangganan mula Afghanistan at lumapag sa Iran noong 2011. Ang Shahid 136 ay halos tiyak na produkto rin ng reverse engineering ng Iran. Mukhang nagmula ito sa Israeli IAI Harpy anti-radar loitering munition na siya namang nagmula sa isang disenyo ng Aleman noong dekada 1980 at 80 na tinatawag na DAR na daglat ng D-drone anti-radar o ang anti-radar drone. Ngayon, binaliktad ng US ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-reverse engineer sa Shahid 136, ang pinakamadalas gamitin na ambag ng Iran sa modernong digmaan. At para lalong idiin ang kabalintunaan sa mukha ng Iran, ang unang paggamit ng Lucas sa labanan ay laban mismo sa Iran. Noong Mayo 2025, pinuri ni Pangulong Donald Trump
ang kalidad at pagiging mura ng Shahid na gawin. Tinawag niya itong napakaganda, mabilis at nakamamatay. Inuna niya ang mga tagagawa sa US dahil di nila magawa ang katumbas nito. Tila nakuha ng US mula sa Ukraine ang sirang bersyon at in-reverse engineer ito. Pinahihirapan ng Russia ang Ukraine sa malalaking pag-atake gamit ang Shahid at sariling Jerin mula 2022. Nakabagsak ang Ukraine ng libo-libo. Ngunit mukhang may kahit isang buo pang Shahid na nailipat sa US. Ang resulta ay ang Lucas, na halos katulad ng bersyon ng US ng parehong drone. Unang lumitaw ang Lucas bilang isang disenyo ng drone ng SpectreWorks na tinatawag na FLM. 136. Ang numero ay malinaw na tumutukoy sa pinagmulan nitong Iranian. Habang ang eksaktong mga detalye ng Lucas ay hindi pa inilalabas sa publiko, ang FLM 136 ay may tinukoy na pinakamalaking saklaw na 444 nautical miles at kayang manatili sa ere ng hanggang 6 na oras. May kapasidad itong 40 libra, hindi kasama ang gasolina, at tumatakbo sa bilis na 74 na knots na kayang umabot hanggang 105 knots. Malamang pareho o mas mataas ang detalye ng Lucas kaysa prototype. Pero halos kapareho lang ito ng Iranian Shahid at Russian Jerin. At minsan, mas mababa pa. Halimbawa, noong inilunsad ng Iran ang Shahid 136, noong 2021 tinatayang abot nito ay 900 at 40 hanggang 1,240 milya na 2 hanggang 3 beses na mas malayo kumpara sa FLM 136. Pagkatapos nito, inilunsad ng Russia ang mas advanced na bersyon ng plataporma mula sa napakalaki nilang pabrika sa Alabuga, Tatarstan, kasama ang jet-powered na Jerin 3. Ibig sabihin, hindi na bago o hindi kilala ng mga Ruso ang Lucas. Sa katunayan, tinatayang 50,000 Jerin Shahid drone nang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine mula ng 2022. Ano nga ba ang meron sa Lucas na kinababahala ng mga mataas na opisyal ng militar ng Russia? Sa madaling salita, Starlink. Matapos lumabas ang balita sa paggamit ng US ng mga drone na Lucas laban sa Iran, naglabas agad ang mga Russian military blogger ng Pentagon footage mula Disyembre ng test launch ng Lucas Sea Base. Sa pagsubok na yon, nag-test fire ang US Navy ng drone na Lucas mula sa Independence-class combat ship USS Santa Barbara. Itinuro ng mga blogger ang kahon ng komunikasyon sa ibabaw ng drone. Ang kahon ay malinaw na terminal para sa Starlink o mas masaklap para sa Russia, ang US Military Satellite Network na Starshield na gawa rin sa Starlink. Ang maimpluwensyang Russian Telegram channel na si Rybar na may higit sa 1.5 milyong subscribers ay maikling nagbuod ng pangunahing alalahanin. Ang hindi maiwasan ay nangyari na-install ang Starlink terminal sa mga Amerikanong drone na Lucas na kahawig ng Jerin, kaya't may jam-resistant na komunikasyon kahit saan may network ni Elon Musk. Ano ang ibig sabihin niyan? Ayon kay Rybar, ang bisa ng mga pag-atake ng drone ng kalaban ay tataas ng 10 beses. Ang channel na mahilig sa digmaan ay ganoon din ang pag-aalala. Ano ang nakikita natin? Ang isinulat nila. Isang Starlink na antena ang mapapahintulot sa drone na magabayan ng tama sa target habang konektado hanggang sa huli. Maliban na lang kung ito ay mapabagsak. Ngayon, ang Starlink ay lalo na naging isang salitang labis na ikinagagalit ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Matagal na mahalaga ang Starlink sa komunikasyon ng militar ng Ukraine, lalo na sa labanan. Noong 2025, lalong nakikisakay ang Rusya sa sistema ng Starlink at tanpakilala pa sila ng mga Jerin drone na ginagabayan ng Starlink. Natigil ito nang putulin ng Starlink ang koneksyon ng Rusya noong Pebrero, na nagwakas sa mga eksperimento, nagdulot ng kaguluhan sa pagbagsak ng komunikasyon, at humantong sa paghinto ng opensiba pati masiglang kontra-atake ng Ukraine. Bagamat epektibo itong pangkomunikasyon, ang pinakamalaking halaga sa mga drone ay halos hindi ito kayang i-jam kung ginagabayan ng Starlink. Ngayon, isa sa mga pangunahing paraan ng paglaban sa mga drone para sa parehong Ukraine at Rusya ay ang paggamit ng electronic warfare o EW upang i-jam ang mga signal na gumagabay sa mga ito papunta sa kanilang mga target. Nagiging dahilan ang mga jamming signal para sumablay ang mga drone, bumagsak ng walang napipinsala, o malihis pa nga at mabihag ng kalaban. Karamihan sa mga FPV at malalaking loitering kamikaze drone ay gamit ang GPS o sa Rusya, GLONASS para sa paggabay. Kaya,
Parehong Ukraine at Rusya ay, dahil sa pangangailangan, naging bihasa sa ganitong uri ng anti-GPS jamming EW at patuloy na pinapahusay ang kanilang kakayahan. Ayon sa maalamat na Ukrainian electronic warfare specialist na si Sergei Beskresnov, nakilala rin sa tawag na Flash, nakuha ng mga Ruso ang lahat ng klase ng aming pangunahing UAV bilang mga tropeo. Pinag-aralan nilang lahat ng electronics, komunikasyon, at navigation system ng aming UAVs. Pero ang mga drone na ginagabayan ng Starlink ay isang bangungot para sa mga EW system. Dahil, ayon sa kumpirmasyon ng mga Russian military blogger, mas mahirap silang pabagsakin kumpara sa mga drone na ginagabayan ng GPS. Usapin ito ng mga signal. Ang GPS, GLONASS, at iba pang navigation type na satellite ay gumagana sa medium Earth orbit o MEO. Nasa mga 12,000 at 500 milya yon sa taas ng mundo. Kaunti lang din ang mga satellite na ito sa orbit. 31 GPS, 24 GLONASS, 35 Chinese Beidou, at 25 mula sa Galileo network ng EU ayon sa pagkakasunod-sunod. Mula sa ganoong kalayang distansya, nagpapadala sila ng medyo mahihinang navigational signal at sa makikitid na banda. Pagdating ng mga signal na ito sa lupa, mahina na sila at yun ang dahilan kung bakit madali silang i-jam. Ang mga jammer ay naglalabas ng signal para matabunan ng GPS signal sa parehong banda. Kung yung jammer ay nagbibigay ng mas mataas na lakas kaysa sa GPS signal sa receiver, maaring itong tabunan ang mga GPS signal at magdulot na ang drone na tumatanggap nito ay mali sa ruta o bumagsak. Sa mahabang frontline tulad sa Ukraine, hindi kailangan ng malalaking jammer para sa epektibong electronic warfare sa malawak na lugar. Hindi ganoon ang operasyon nito. Kailangan mo ng malalakas na jammer na kayang harangan ng GPS signal at ikalat sa buong harapan. Ang solusyon ng Rusya ay gumawa ng hanay ng mga mobile na jammer na nakakabit sa truck tulad ng R300 at 30ZH, Zytel RL 200 at 57, Krushuka Up at RB 300 at 41, V-Lear 3. Napatunayan nilang epektibo laban sa mga drone at maging sa mga GPS-guided na misil tulad ng JDAM na ang mga signal ay sakto sa loob ng saklaw ng Zytel. Iyan ang mga detalyeng nagpapatingkad sa The Military Show kumpara sa ibang mga channel na may temang militar. Mag-subscribe at i-enable ang notifications para laging updated sa mga pinakabagong balita mula sa mahahalagang hotspots sa mundo. Ngayon, palaging binabago ng Ukraine ang mga frequency na ginagamit nila para gabayan ang mga drone. Ganon din ang Russia. Kaya nagkakaroon ng walang katapusang laro ng mga hakbang at kontrahakbang habang parehong umaangkop ang magkabilang panig. Minsan, ang mga drone ng isang panig ang may kalamangan, habang ang kabilang panig naman ay nag-iisip kung paano iangkop ang kanilang mga kontra-jamming na hakbang. Tulad ng sabi ni Commander Ishtuganov ng Russia, ang kaaway ay binabago-bago ang mga frequency. Muli naming inaayos ang aming mga electronic warfare system. Pinipigilan kami ng kalaban gamit ang electronic warfare, kaya lumilipat kami ng frequency. Nagiging posible ito dahil sa mahihinang signal mula sa malalayong MEO satellite. Pero iba ang Starlink. Problema ito para sa Rusya na sa ngayon at sa hinaharap ay wala silang paraan para labanan at hindi rin nila kayang i-jam. Di tulad ng navigation satellite, ang Starlink ay nasa low Earth orbit, LEO, at hindi libo-libong milya ang layo sa mundo. Umikot sila sa tinatayong 300 at 41 milya sa taas na mundo. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 10,000 at 20 Starlink satellites sa orbit. Nabot ang mahiwagang bilang na 10,000 noong Marso 17, 2026 matapos maglunsad ang Falcon 9 rocket mula sa Space Launch Complex 4 East sa Vandenberg Space Force Base sa California na naglagay ng 25 pang satellites sa orbit. Sa katunayan, naglunsad ng Starlink ng kabuang 11,529 satellite simula Mayo 2019. Ngunit ilan sa mga ito ay pinalit lamang sa mga sirang spacecraft na nadi-orbit na. Ang mga satellite na ito ay umiikot sa paligid ng mundo sa bilis na halos 17,000 milya. Bawat oras bumubuo ng isang mesh na bumabalot sa mundo at nagbibigay ng halos laganap na coverage saan ka man naroroon sa ibabaw ng planeta. Nagdadala ito ng dalawang malaking problema para sa Russia, Iran, China o sinumang kalabang gustong pabagsakin ng drone na gamit ang Starlink. Una, bawat Starlink terminal ay hindi lang kumukuha ng signal sa isang Starlink satellite tulad ng lumang antena. Laging lumilipat ito sa iba't ibang unit sa mesh habang gumagalaw sa kalangitan.
Madalas magpalit ng koneksyon sa iba't ibang satellite ang bawat terminal sa loob ng maikling oras. Ibig sabihin, hindi lang isang signal sa isang direksyon ang kailangang i-jam ng Russia, kundi pati gumagalaw na target sa gumagalaw na network. Pangalawa, dahil mas malapit ang Starlink satellite kaysa GPS satellite, mas malakas ang signal na natatanggap ng receiver. Kaya kailangan ng Russia ng mas malakas na jammer para maputol ang signal. Hindi ito lampas sa kakayahan ng Russia para sa isang satellite link kahit mas malakas ang signal. Pero, ang subukang i-jam ang buong mesh na mahigit 10,000 na satellite na gumagalaw sa bilis na higit pa sa Mach 22 ay ibang klaseng problema na talaga. Sa puntong ito, hindi na rin ito matitinag. Hindi na lang simpleng pagparada ng jammer truck malapit sa frontlines ang pag-jam ng drone. Kailangan mo ng mas maraming malalakas na jammer, lalo na kung gumagamit ng directional antenna at modernong signal processing ang terminal, tulad ng ginagawa ng Lucas. Sa halip na i-jam ang mahihinang signal sa isang receiver, kailangan ng lampasan ng Russia ang frequency hopping at laging nagpapalit ng multi-satellite link na nagbabago ng posisyon bago mahuli. Technical na posible ito sa malaking antas, ngunit tila lampas sa kakayahan ng Russia sa nakikitang hinaharap. May ilang Chinese military researcher na nagsagawa ng simulation para malaman kung ilang jammer ang kailangan para maputol ang Starlink connection sa Taiwan. Ang pagpigil sa network na yon ay malamang na magiging mahalagang bahagi na anumang matagumpay na pananakop ng China. Ayon sa simulation, kailangan ng hindi bababa sa 935 sabay-sabay at malalakas na airborne jammer na nakaayos sa optimal na grid para mapigil ang coverage. Bilang alternatibo, kung mas mahina ang sistema, maaring kailangan din ng China ng halos 2,000 jamming drone para sa parehong epekto. Sa Ukraine, kung saan 500 hanggang 700 at 50 milya ang haba ng linya ng labanan, kakailangan din ng Russia ng libu-libong truck-mounted jammer para maabot ang magkabilang panig. Ngayon, idagdag mo pa ang milyon-milyang parisukat na milya ng teritoryong kailangang protektahan ng Russia laban sa long-range drone strike ng Ukraine gamit ang Starlink. At makikita mong napakahirap lutasin ang problemang ito. Mas komplikado ang pag-jam ng signal ng Starlink dahil gumagamit ito ng spread spectrum modulation kumpara sa GPS. Ang teknik na ito ay nagkakalat ng signal sa maraming frequency gamit ang pattern na nagbabago batay sa cryptographic key na alam lang ng terminal at network. Ang ibig sabihin nito, kung i-jam mo ang isang bahagi, malaki ang posibilidad na ingay lang ang tamaan mo. Kahit may sapat kang unit at lakas para i-jam lahat ng frequency, mahirapan ka pa rin sa encryption at key-based modulation na di mo mahuhulaan kung wala kang access sa key management. At ang mga iyon, hindi na kailangang sabihin, ay lubos na kumpidensyal. Ang punto ay kailangan ng Russia ng mas maraming makapangyarihang jammer kaysa sa mga ginamit nila sa Ukraine. Malamang, abot yon sa hindi bababa sa daan-daang bilyong dolyar. Para sa bansang hirap sa pondo, para sa digmaan, halos imposible na yon. Tandaan na ang mga kagamitan sa EW ay malayo pa sa tuluyang pagkawasak sa kamay ng Ukraine. Dahil sa mga inilalabas nilang signal, nagiging madali silang target ng drone, misil at artillery ng Ukraine. Ang independenteng website na Oryx Pionkap na sumusubaybay sa mga nawalang kagamitan ng Russia gamit ang visual confirmation na pamamaraan ay nagtala ng hindi bababa sa 74 na sistemang Ruso para sa jamming at pandilinlang na napinsala ng Ukraine mula 2022. Kaya, hindi lang kailangan maglaan ng malaking pondo, kagamitan, at tao ang Russia para sa kinakailangang sistema ng pagsupil, kailangan din nilang mapanatili itong aktibo ng matagal para maging epektibo. Lalala pa ang mga problemang ito kung US ang gagamit ng Starshield network kaysa Starlink. Ang Starshield ay isang espesyal na network na ginawa ng SpaceX, partikular para sa militar ng US, noong 2022. Ayon sa tagapagsalita ng kumpanya, nag-aalok ito ng dagdag na seguridad at encryption para sa gobyerno at militar sa mga operasyong pangseguridad ng bansa, gamit ang mga satellite na pag-aari at kontrolado ng pamahalaan ng US. Ang network ay binubuo ng hindi bababa sa 183 dedikadong Starshield satellites na may pinahusay na seguridad, mga Earth observation sensors at hosted payloads, kasabay ng ligtas at encrypted na komunikasyon gamit ang kasalukuyang infrastruktura ng Starlink. Kung ipapatupad ng US ang Starshield link sa Lucas, lalo pang magiging imposibleng ma-jam ito ng Russia. Ang encryption, authentication at key management ng Starshield ay mas pinatibay at mahigpit na kontrolado.
Kaya mas mahirap ang spoofing at mas magastos ang pag-jam. Pero para sa Rusya, lalong lumalala ang sitwasyon. Hindi lang mga drone na Lucas ang dapat nilang ikabahala. Maaring ikabit ang Starlink o Starshield links sa halos lahat ng missile at drone sa arsenal ng US kung papayagan ng mga limitasyong aerodynamic. Isipin mong nakakonekta sa Starlink ang Tomahawk o HIMARS. Maisip na ito ng mga Ruso at nainggit sila sa ideya. Tulad ng sabi ng Russian military blogger na si Russian Engineer, ang mga long-range strike system ay kayang kontroling kahit saan at kasing tumpak ng FPV drones. Kaya pa nilang dumaan mismo sa bintana. Hindi lang ito basta ebolusyon sa mga usaping militar. Isa itong tunay na revolusyon, ayon sa Post. At mahirap itong pabulaanan. Kaya, ano magagawa ng Russia tungkol dito? Sa paglipas ng mga taon, tuloy-tuloy ang pagpapakalat ng takot na ang Russia ay gumagawa ng anti-satellite na sandata para pabagsakin ang mga kalabang satellite sa orbit. Kahit may ganitong sandata, dahil sa laki at bilis ng Starlink network, kailangan ng sobrang oras at pera para magdudot ng malaking pinsala. Ayon kay Dmitry Kornanikin, kilalang Russian blogger, kalimutan na ang mga kwento ng Soviet tungkol sa pagkalat ng pako sa orbit para sirain ang mga satellite. Pwede ito sa daan-daan, pero hindi 10,000 satellite. Kaya, walang solusyon na yon. At ramdam ng mga tao ang takot. Hiniling ni Rybar sa Kremlin na unahin at punduhan agad ang pag-develop ng paraan para sirain ang libu-libong Starlink satellite. Hindi nila sinabi kung saan kukunin ang pera. Ang pagkahumaling sa digmaan ay nadudulot ng madilim na hinaharap. Kung di tayo makahanap ng solusyon sa loob ng 1 taon laban sa mga satellite na ito, masama ang magiging resulta para sa atin, ayon sa kanila. Totoo, nagsasagawa ng Rusya ng eksperimento sa pagharang sa Starlink at tila may ilang tagumpay na sila. Noong 2024 iniulat ng militar ng Ukraine ang pagkawala ng koneksyon sa Starlink na iniuugnay sa mga pagsubok ng Rusya ng iba't ibang mekanismo. Batay sa leaked US military documents, posibleng sanhi ng mga pagkagambala ang sistemang TOBOL na dinisenyo para protektahan ng Russian satellites laban sa panghaharang ng signal. Tila, gumagawa rin ng Rusya ng mas bago at mas sopistikadong sistemang tinatawag na Kalinka. Ang sistemang ito ay dinisenyo para matukoy at gambalain ang signal ng Starlink satellite para hadlangan ng drone at komunikasyon ng militar ng Ukraine. Ayon kay Andrei Bezrukov, Director ng Russian Center for Unmanned Systems and Technologies na bumubuo ng sistemang ito, kayang matukoy ng Starlink Killer ang mga communication terminal na konektado sa Starshield. Kailangan natin maghintay at tingnan kung magiging epektibo ba talaga ang mga sistemang ito o magiging katulad lang ng mga tangke ng Rusya. Pero baka pinakamabisang sagot ng Rusya at Sina ay sumali na lang kung di mo sila matalo. Desperadong sinusubukan ng dalawang bansa na ilunsad ang sariling bersyong katulad ng Starlink. Ang Rusya ay gumagawa ng Zorky, lokal na katunggali ng Starlink, na magsisimula ng serial na produksyon ng terminal sa 2026 at planong magpalipad ng higit 300 satellite sa 2027. Ang Tsina ay gumagawa ng anti-satellite na teknolohiya gamit ang laser at microwave laban sa Starlink at Starshield, at nagtatayo rin ng malalaking konstelasyon ng satellite. Ang Chenfan o Thousand Sails Network ay may halos 100 satellite na nailunsad at target ang 15,000. Ang Gualwang o Satnet ay nasa yugto ng pagsubok at planong maglunsad ng 13,000 satellite, habang ang Honghu 3 Network na nasa pagpaplano pa lang ay inaasahang magkakaroon ng 10,000 operational satellite sa hinaharap. Ang US Space Force ay may counter-communication system, Meadowlands, at remote modular terminals na kayang i-jam ang uplink at downlink ng satellite ng kalaban. Dahil hindi pa naranasan ng mga sistemang ito, mga banta mula sa Rusya at China na kahawig ng Starlink, hindi pa tiyak kung paano sila magtatagumpay. Parang isa na namang high-tech na arms race ito kung saan nangungguna ang US, hindi ba? Patuloy naming susubaybayan ng mga kaganapan, kaya mag-subscribe sa channel para updated ka. Kung gusto mo malaman kung paano maaring umusad ang digmaan sa Ukraine sa 2026, panuorin ang video na ito para sa iba't ibang senaryo. Salamat sa panonood.